So, good afternoon mga ka-electrical, no? So, ano nga ba ang pinagkaiba ng mga setup natin na to, no? Ang setup natin na blue ay pwede sa 100 watt load per hour daytime, no? Then, dalawang solar panel na 160 watts. Okay? Then, 100 Ah na battery lead acid, no? Then, yung inverter natin 1000 watts. Then, ang SCC is 30 ampere. Okay? So, meaning, 100 watts load daytime per hour pwede dito sa blue setup natin, no? 100 watts load per hour, then 160 watts na solar panel. Okay? Hindi pwede mas mataas sa 160 watts dahil karamihan pag tumaas na naging 180 or 200 watts ay mataas na yung BMP niya. So, yung BMP, yun yung tinatawag na maximum power voltage doon sa description ng mga solar panel, no? Meron yung label, yung mga solar panel natin sa likod, no? Makikita nyo doon yung BMP, minsan maximum power voltage na lagay, minsan BMP, no? So, dahil yung system natin, yung mga aparato natin ay gawa para sa 12 volt system. Pag sinabing 12 volt system, yung battery mo ay 12 volts, hindi ka pwede mag-series, laging parallel, no? So 12 volts ang battery, dahil 12 volts ang relay mo, 12 volts din ang inverter mo, no? So yun yung setup natin para sa blue setup. So ano naman ang pinagkaiba nito sa green setup natin? Okay. So, yung green setup natin ay medyo upgraded naman to, no? So, yung green setup, mataas yung value ng SCC natin dito. Okay? Yung SCC nito ay 50 ampere. Okay? 50 ampere ang SCC. Then, ang inverter ay 1.5. 1.5 yung inverter niya. Pero, ganun din. 12 volts din ang system nito. So, 12 volts ang relay, 12 volts ang inverter. Okay. Then, dalawa rin yung breaker, no? Breaker sa solar panel, breaker sa battery, no? Then, sa SCC natin, o yung solar charge controller, 50 ampere nga, pwede sa tatlo na 160 watt solar panel hanggang 4 pwede. Dahil 650 watts yung SCC natin sa 12 volt system. Ngayon, kung talagang gusto niyo mag 24 volts, need nyo palitan yung relay para mag 24. Then, yung mismong inverter natin, gawin yung 24. Dahil 12 volt system nga rin yung ginagawa natin dito, no? Yung mga aparato natin. Then, dalawang 100 Ah na lead acid battery, pwede dito. Okay? Then, so, modified sine wave inverter, 1.5 watts yung inverter, no? Mas mataas do sa blue setup. So, pero ganun pa rin nga, 100 watts load daytime, pwede, walang problema, mag-exceed ka, pwede pag tanghalin tapat. Okay? So, yon difference nya sa SCC, then yung inverter, mas mataas. Okay. Then, ang green kasi, ay pwede ito sa LiPo4 battery. Sa blue natin, dahil mababa lang yung 30 ampere, so required ko lang yun o recommended ko lang yun as pang lead acid battery. Okay. So yun ang difference nila. Then sa PSW naman natin na green, ang PSW, so ano naman ang pinagkaiba nila dito? Okay. So yung green PSW natin, okay. So ang pinagkaiba nila sa dalawang nauna, sa blue at sa green, okay, ang inverter. Okay, inverter ang pinagkaiba lang, no? Sa green kasi, same yung SCC, 50 ampere. Then, ang inverter lang ang nag-iba, naging 1,000, no? 1,000 uli, pero pure sine wave na. Okay, so ang pure sine wave, pwede ka mag-washing dito dahil nga wala nang ugong yung mga motorized nito. Although sa blue at saka green, pwede ka mag electric fan din, may ugong lang ng konti. So dito medyo pino na. Okay? Ang disadvantage ito, at least dalawang solar panel ang gamitin mo nito.
para hindi masyado maramdaman ng battery yung kinukonsume ng ng pure sine wave inverter mo. Dahil medyo malakas nga ang consumption nito sa naunang dalawa, doon sa blue at sa green, no. Dahil ito kapag naka-standby, medyo mayroong temperature to, no, medyo mainit kahit naka-standby mode lang 'yan. Pero sa lahat ng naunang aparato natin mula sa blue at sa green ay lahat yan merong safety feature na LVD o low voltage disconnect. Then ito yung relay natin, so pare-parehas yan ng system yan. Okay. So dito ganun pa rin, 100 watts load per hour daytime, walang problema. Ngayon pag tirik ang araw at sa tingin mo ang battery mo ay marami ng karga, so pwede kang mag-washing, 200 watts washing, no. At ano lang, yung tawag dito yung panandaliang oras. Isang oras, kalating oras, no, mag-washing ka. Hanggang 2 oras pwede, basta yung battery mo ay full charge, no. Ibig sabihin, in the meantime lang yung pwede kang magmataas na load. Sa lahat naman ng ganun pwede, no. In a short period of time, pwede kang magtaas ng load, pwede mong lapasan yung 100 watts load per hour na sinasabi ko, no. So yun ang pinagkaiba nila lahat, no. So ito yung mga pang solar na pangmasa na tatlo na una kong gawa. Ngayon meron tayong bagong setup, no, yung tinatawag ko naman na small MPPT pure off grid. Okay, so papakilala ko rin sa inyo to para kung sakaling merong interesado, no, mapakita ko, no. So ito yung pinaka unang prototype ko, no, na small pure off grid o small MPPT pure off grid, no. So compare to sa malaki ko, yung ganyan, yung malaki kong MPPT, no. So ito, small MPPT kung tawagin, dahil maliit lang nga siya, maliit yung pinaka MPPT niya. So Roxby ang tatak niyan, MPPT. So nakikita dyan yung display ng voltage ng battery, voltage, wattage ng solar panel na na-harvest, at amperage ng na-harvest ng solar panel. Okay. So yun, no. So yun lang ang pinagkaiba lang naman ng compare doon sa PSW o green PSW natin, yung pangatlong pang solar na pangmasa. So yung SCC niya naging MPPT, no. Small MPPT. Ang disadvantage ito, hanggang 300 watts solar panel o 350, no. Dahil nga nakalagay dito ay 25 ampere lang yung MPPT natin. Pero ang advantage naman ito, no, yun yung disadvantage niya, no. Hindi pwede yung maraming solar panel. So pwedeng 2, 3 ganyan. Pero hanggang 350 lang ang maximum niya na solar panel, no. Dahil nga ang advantage nito ay talagang accurate o proficient yung ano niya, yung harvest niya, MPPT nga kasi. Kung ano yung solar panel mo, yun talagang ilalabas niya na wattage. Katulad nung tinesting natin nakaraan na 100 watt solar panel, Jinko. Okay? So na-maximize niya. Lumampas pa nga yung harvest, no, naging 102 watts pa. Okay? Yun ang pinagkaiba nila, no. Then ito may blower nga, pag nag-init ay magbo-blow siya sa sarili niya, no. So itong breaker ko, luma to, no. Prototype lang nga to, meron akong bago nandiyan sa labas ni testing ko. So yun. So pure sine wave din ang inverter. So siyempre merong LVD, merong relay, merong outlet, no. So yun. Ito yung pinakabagong setup natin. So solar na pangmasa, aparato lang, no. So maraming tatanong kung kasama ba battery o solar panel, no, set. So hindi yun, aparato lang. Dahil kapag sinama ko lahat yun ay napakamahal na. Kaya ito pwede natin isa-isahin, aparato muna, then battery, no. Kahit kasi wala ka pang solar panel, may battery ka at may charge, pwede mo magamit as UPS yung sistema natin, no. Pag may kuryente ka, charge mo yung battery, okay. Then pag nawala, dito mo isalpak, gagana yan. Then pag nagkapera, tsaka kabubuli ng solar panel pa isa-isa, no, 100 watts, ito hanggang 3 pwede dito, no. Okay.
So, pero makikita mo naman yan kung ano yung magiging maximum niya. Kung kaya pa, pwede ka pa uli magdagdag. At least 25 nga yung ampere nito, no? So, compatible din to, pwede mo ring i-24 volts. Lahat ng solar na pangmasa natin na aparato, pwede mong i-24 volts, no? Ang papalitan mo lang dito ay relay, no? Ito kasing relay natin tsaka inverter ay puro 12 volts. Kaya sinasabi ko laging hindi pwede yung matataas na solar panel. Dahil ngayon mga solar panel natin kapag tumaas na ng 200 watts hanggang 500 watts, ang BMP niyan ay umaabot na ng 30 volts, no? Pag 30 volts, hindi papasok dito sa aparato natin. Dahil ang relay natin ay 12 volts, ang inverter natin ay 12 volts. So kung gusto niyo mag-upgrade, palit relay, palit inverter. So nandiyan na naman yung mga terminal niya, no? Kakatanggalin niyo lang yan, then kakabitin na. No, kaya sinabi ko yung solar na pangmasa natin mula sa blue, green PSW, then small MPPT, no, upgradable, no? Upgradable at the meantime at saka replaceable, no? Then replaceable siya at maraming mabibilan sa Shopee yung mga pyesa. Hindi katulad ng mga mga hybrid, no? Hindi ko naman sinisiraan yung hybrid. Pero yung hybrid kapag nasira, so tapon. No, pwede mong pagawa pero hirap makakuha ng naggagawa. Then yung pangalawa, yung pyesa, hirap hanapin nun. Okay. So, ito, solar na pangmasa, ginawa ko to para sa atin, no? Replaceable ang mga devices. Then, marami sa market online, no? So, yun, mga ka-electrical, no? So, kung gusto niyo malaman yung price, so comment lang kayo sa comment section. So, yung iba naman talagang alam na yung pricing ko, no, kung magkano to. Okay. So, yun, mga ka-electrical, ang ma-share ko sa inyo ngayong araw. So, salamat sa pagtitiwala, no? God bless.